Alright, isa sa mga pag-uusapan natin ay ang mga pinakasaloobin ng pinakamalupit nating mayor ngayon na sa Vico Sotto ng Pasig City. Well, isa sa mga napanood ko recently is yung panayam niya kay Jessica Soho. Nabahagi niya yung mga saloobin niya sa issue ng korupsyon. Kaya nga ito yung sinasabi ko sa inyo. Sobrang better talaga guys kapag naging si Vico na yung naging presidente ng Pinas, because it gives us new hope para sa tinatawag nating good governance. Kaya napakaganda talaga na ipaglaban natin to, or ito yung bagay na gawin natin batayan. And makikita mo yung mga pananaw niya, napakalawak. Kung panonoorin mo yung buong segment nila ni Jessica, you will see talaga kung gaano kalawak yung vision na nitong batang to. And give him a chance. I think he is probably one of the best na maaaring mamuno sa bansa ng Pilipinas. And the thing is probably magbigay din siya ng history doon. Unang-una, kung makikita nyo, kilala si Vico Sotto parang millennial mayor. Tumindig yan laban sa mga lumang sistema ng politika. Kahit anak pa ni Vic Sotto at Connie Reyes, pero sa politika, siya mismo yung gumagawa ng sarili niyang pangalan. Kilala siya bilang isang leader na matapang magsalita laban sa mga korupsyon at hindi takot magsiwalat ng mga maling nakasanayan sa gobyerno. As you can see, isa sa mga malaking usapin na tinalakay sa panayam ang tinatawag nating Diskaya issue. May mga kumpanya na umano'y konektado sa mga proyekto ng gobyerno at kasabay nito, lumabas sila sa media at TV shows na parang paid features. Ang tanong, ginagamit ba ito para linisin ang pangalan ng mga contractor o para makakuha ng mas malaking impluensya? Dito nagbigay ng matapang na saloobin si Mayor Vico. Like, sa madaling salita, ayaw niya ng mga ganitong kalakaran at hindi dapat ito ginagamit ng media para sa propaganda, lalo na ako meron tong kinalaman sa pera ng bayan. At kinaklaro pa ng punto dito is gusto niya na malinaw kung paano pumapasok ang pera at kung sino nga ba yung nakikinabang. Kung hindi, baka masira kasi yung tiwala ng taong bayan. Ipinaliwanag din niya sa kanyang panayam na diretsahang sinabi ni Mayor Vico na syempre hindi pa rin perpekto yung sistema. May mga butas pa rin na pwedeng pasukan ng katiwalian. Pero syempre, ukol din sa kanya, pwede pa rin naman itong baguhin or kung ayusin, kung sama-sama ang lahat. So, tatlo ang makikita mo dito: transparency, accountability, and citizen involvement. Sa transparency, malinaw kung saan napupunta ang pondo. Accountability, may pananagutan ng lahat mula opisyal hanggang kontratista. Citizen involvement, kailangan makialam at maging mapanuri ang mga tao. Dahil para kay Vico, hindi lang ito yung laban ng iisang tao or opisyal. Dapat sama-sama tayo, gobyerno, media at mismong mamamayan. Kung ganyan ba naman ang mindset, di mo ba iboboto yan for the next season, right? Kaya nga, sabi ko, after ko mag-conclude couple of days ago, habang medyo busy kasi ngayon lang ako nakapag-upload, isa sa mga nakita ko na sobrang the best talaga pagdating kay Vico is yung mindset niya. You can definitely say na siya ay generational talent pagdating sa pamumulitika. It doesn't mean parang we are gifted di ba? Para tayong nabigyan ng isang regalo pagdating sa ganitong klase ng mayor na sobrang millennial and at the same time, masasabi mo na alam niya ang ginagawa niya. Rookie of the year. Diba? Parang siya yung pinakapambato natin and I can definitely say na siya ang the chosen one to lead this country. Isa pang punto na tinamaan ni Mayor Vico, syempre, yung papel ng media. Kasi may mga pananagutan din ng mga journalists at producers kapag may bayad o features or interviews pero hindi ito inaamin. Nagiging misleading ito sa publiko. Kung gagamitin ng media bilang tool para pagandahin ang imahe ng mga may interest, hindi ito nagiging patas. Kaya importante rin maging mapanuri tayong lahat bilang audience. Hindi lahat ng nakikita sa TV or social media ay galing sa purong integridad. Minsan meron din pera sa likod niyan. So, Mayor Vico is calling to action and hope. Sa kabila ng lahat ng ito, meron pa ring paniniwala si Mayor Vico na meron tayong pag-asa. Possible na makakaahon tayo sa kultura ng korupsyon, pero kailangan lang natin ng leader na may integridad at mamamayang mapagbantay.
at isang media na totoo yung service, na tumutulong talaga, hindi lang yung parang puro pera-pera. It is about the media. Maybe this is the right time para magkaisa na yung media, pati yung politics, right? Na yung media tulungan yung politiko na kagaya ni Mayor Vico upang lalong maiangat ang ating bansa. Kasi kung may isang aral tayo mapupulot dito, integridad ang pinakamalakas na sandata laban sa korupsyon. At si Vico Sotto ay patunay na may mga leader na talagang kayang magsimula ng pagbabago. And tingin nyo, ano bang masasabi ninyo sa mga ganitong uri ng paninindigan ni Mayor Vico? Sa tingin nyo ba, kaya ba nating labanan ng korupsyon kung lahat tayo makikilahok? Pwede nyong pag-usapan dito kasi kung magugustuhan nyo ang content na ito, isa lang naman ang pinaglalaban ko at sinasabi ko dito. Kahit sa simpleng panayam lang kay Vico Sotto, I can definitely say na magko-commit na ang channel na ito para lamang kay Mayor Vico. It is not something that we are being sponsored. Hindi tayo sponsored ni Vico. But what I'm just saying is nakikita ko na ang future na kailangan ngayon pa lang mailaganap na ito. He didn't talk to me at all tungkol dito. Wala kaming ganung uri ng komunikasyon. Napakaliit lang ng channel ko. Wala pa naman kinikita talaga yung channel na to. But as you can definitely see, we will give the full support for him. Kung gusto mo si Mayor Vico Sotto, if you want his political style, kung gusto mo yung estilo niya ng pag-handle, maybe this is the right time to give us a subscribe and support this channel dahil ilalaban natin si Vico for another thing na mas gusto natin na hindi lang Pasig, dapat buong Pilipinas mapamunuan niya. Anyways, thanks for watching.